Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na salpukan sa larangan ng diplomasya ang muling sumiklab sa pagitan ng Maynila at Beijing matapos tahasang supilin at ibasura ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga akusasyon ng China laban sa kanya. Inilarawan ng kalihim ang pinakahuling pahayag ng Beijing bilang isang klasikong squid tactic o taktikang pusit na may layuning ilihis ang pansin ng publiko mula sa mga tunay na issue sa ating bansa. Nagsimula ang panibagong tensisyon ng akusahan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun si Kalihim Teodoro ng patuloy na pag-atake at paninira sa imahe ng China sa pandaigdigang komunidad. Ayon sa opisyal ng Beijing, ang mga kilos at pahayag ng kalihim ay hindi lamang sumisira sa bilateral na relasyon ng dalawang bansa, kundi nagdudulot din umano ng kapinsalaan sa pambansang interes ng Pilipinas at sa mamamayan nito. Tinukoy ng tagapagsalita ng China ang mga naunang hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas sa pangunguna ni Teodoro na arestuhin ang mga mamamayang Chino na ayon sa Beijing ay legal na nagtatrabaho sa bansa. Giit ng China, labag sa batas ang ginawang paghuli sa kanilang mga mamamayan. Ngunit mabilis itong pinulaan ng Department of National Defense bilang isang walang basehang paratang upang pagtakpan ang mga totoong krimen dito. Upang ipagtanggol ang integridad ng bansa, binalikan ni Kalihim Teodoro ang naganap na operasyon ng pagpapatupad ng batas noong nakaraang Mayo sa isang malaking pasilidad ng bakal sa Misamis Oriental. Ayon sa Kalihim, ang pagsalakay na nagresulta sa pagkakadakip ng ilang dayuhang Sino ay ganap na legal na ayon sa tamang proseso at suportado ng matitibay na ebidensyang nakalap sa pamamagitan ng search warrant mula sa korte. Inilahad ni Kalihim Teodoro ang mga seryosong paglabag ng naturang planta ng bakal na kinasasangkutan ng mga arestadong Sino. Kabilang dito ang ilegal na paggawa ng mga substandard na bakal na kontaminado pa umano ng mapanganib at radyaktibong materyal. Ang ganitong uri ng operasyon ay nagdudulot ng matinding panganib sa kaligtasan ng mga infrastruktura sa bansa at sa kalusugan ng mga mamamayang gumagamit ng mga materyales na ito. Bukod sa substandard na produkto, ibinunyag din ng kalihim ang matinding pinsalang idinudulot umano ng planta sa kalikasan ng Misamis Oriental. Kabilang sa mga paglabag ang tahasang pagtatapon ng maruming tubig sa mga lokal na anyong tubig at ang walang pakundangang pagpapakawala ng mga nakalalasong emisyon sa hangin. Ang mga gawaing ito ay malinaw na paglabag sa mga batas pangkalikasan ng Pilipinas na hindi natin maaaring palampasin. Binigyan din ni Teodoro sa kanyang opisyal na pahayag na ang bawat hakbang ng pamahalaan ay nakabatay sa matibay na ebidensya at hindi isang gawa-gawang pang-uusig lamang. Ang pagpapatupad ng batas laban sa mga dayuhang lumalabag sa soberanya at mga regulasyon ng Pilipinas ay isang mahalagang tungkulin ng Estado. Dagdag pa niya, walang sinumang dayuhan ang may karapatang magsagawa ng operasyon sa bansa habang binabaliwala ang ating mga lokal na batas. Hindi rito nagtatapos ang matapang na pahayag ng kalihim. Tahasang inakusahan ni Teodoro ang mga opisyal ng Embahada ng China sa Maynila ng direktang pakikialam sa mga proseso ng pagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Ayon sa kanya, sinusubukan ng mga diplomatang Chino na harangan ang mga legal na operasyon at protektahan ang kanilang mga mamamayan kahit na may malilinaw at seryosong paglabag sa batas ang mga ito sa bansa. Ibinunyag pa ng kalihim na sa mga nagdaang pagdinig sa Senado ng Pilipinas, lumabas sa mga ulat na nagbabanta umano ng ganti ang mga opisyal ng Embahada ng China laban sa mga Pilipino. Ang ganitong uri ng pananakot sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas ay itinuturing na pakikialam sa soberanya ng bansa at nagpapakita umano ng kawalan ng respeto ng Beijing sa ating mga pambansang institusyon at batas. Dito pumasok ang paglalarawan ni Kalihim Teodoro sa aksyon ng China bilang isang klasikong squid tactic. Ipinaliwanag ng kalihim na ito ay isang pamamaraan ng pagpapakalat ng disinformasyon sa pamamagitan ng pag-iwas sa tunay na issue. Sa halip na sagutin ng maayos ang mga seryosong paglabag sa batas ng kanilang mga mamamayan, pinipili umano ng Beijing na atakihin ang kaniyang pagkatao at gumawa ng mga maling naratibo sa publiko. Ang palitan ng maaanghang na salita ay lalo pang uminit matapos kumpirmahin ng pamahalaan ng China noong ika-10 ng Agosto na hinuli ng kanilang immigration authorities ang mahigit 100 mamamayang Pilipino.
Ayon sa Beijing, ang mga Pilipinong ito ay ilegal na nagtatrabaho at naninirahan sa China, kaya naman kinakailangan silang isailalim sa kaukulang proseso ng deportasyon at parusa sa ilalim ng kanilang mga batas. Ipinagtanggol ng Beijing ang kanilang aksyon sa pagsasabing ang operasyon laban sa mga Pilipino ay ganap na legal at isinagawa sa isang tinatawag nilang pamantayan at sibilisadong paraan. Tiniyak din umano ng kanilang mga opisyal na pinangalagaan ang mga pangunahing karapatan ng mga apektadong individual. Gayunpaman, may mga naniniwala na ang tiyempo ng pag-arestong ito ay may kaugnayan sa lumalalang tensisyon. Sa isang opisyal na pahayag noong ika-13 ng Agosto, mariing kinundena ni Kalihim Teodoro ang ginawang hakbang ng Sina laban sa mga Pilipino roon. Inilarawan niya ito bilang isang malinaw at simpleng anyo ng pangingikil at pambubulas o extortion and blackmail. Ayon sa kalihim, ginagamit umano ng Sina ang sitwasyon ng mga manggagawang Pilipino upang gumanti at magbigay ng matinding pressure sa ating pambansang pamahalaan. Ang pinakahuling girian na ito ay bahagi lamang ng mas malawak at patuloy na pagkasira ng relasyon sa pagitan ni Kalihim Teodoro at ng pamahalaan ng Beijing. Sa mga nakalipas na buwan, naging sunod-sunod ang kanilang palitan ng maaanghang na pahayag na nagpapakita ng lumalalim na lamat sa diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa habang patuloy na iginigiit ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Matatandaang noong buwan ng Hunyo nagpataw ang China ng mga parusa o sanksyon laban mismo kay Kalihim Teodoro. Ito ay matapos ng tahasang ilarawan ng China bilang isang matinding banta o severe threat sa teritoryo at politika ng Pilipinas. Ang sanksyong ito mula sa Beijing ay malinaw na mensahe ng kanilang hindi pagtanggap sa matatag at hindi matitinag na tindig ng kalihim ng pambansang depensa ng Pilipinas. Hindi naman naging pasibo si Kalihim Teodoro sa mga sanksyong ito ng China. Sa kaniyang tugon, tinawag niya ang pamahalaan ng China na wicked o masama dahil sa kanilang mapang-aping mga patakaran at patuloy na agresyon sa West Philippine Sea. Ang matapang na pananalita ng kalihim ay umani ng suporta mula sa ilang sektor sa Pilipinas na matagal nang nananawagan ng mas matatag na tindig laban sa mga kilos ng Beijing. Ang usaping ito ay may malalim na implikasyon sa pangkalahatang seguridad sa buong rehiyon habang patuloy na ipinagtatanggol ng Pilipinas ang eksklusibong zonang pang-ekonomiya nito, gumagamit naman ng China ng iba't ibang estratehiya upang gipitin umano ang ating bansa. Ang paggamit ng mga isyu sa paggawa at diplomasya bilang instrumento ng pressure ay nagpapakita ng komplikadong hamon na kinakaharap ng ating pambansang seguridad sa ngayon. Sa kabila ng mga banta at sanksyon mula sa China, patuloy na nakakakuha si Kalihim Teodoro ng suporta mula sa ilang mambabatas at bahagi ng publiko. May mga mambabatas na nagpahayag na tama lamang ang ginagawa ng Department of National Defense na manindigan laban sa pananakot ng dayuhang kapangyarihan. Ang pagkakaisa ng bansa sa isyong ito ay itinuturing na mahalaga upang mapanatili ang ating pambansang dignidad at soberanya. Ayon sa ilang eksperto sa geopolitics, ang mga aksyon ng China ay maaaring bahagi ng mas malawak nitong paggamit ng tinatawag na gray zone tactics upang pahinain ang posisyon ng Pilipinas nang hindi humahantong sa direktang armadong tunggalian. Gayunpaman, ang mabilis at matapang na pagsagot ni Teodoro sa mga akusasyon ng Beijing ay nagpapakita ng mas matatag na tindig ng Pilipinas sa pagprotekta sa soberanya at pambansang interes nito. Sa pagtatapos, nananatiling matatag ang Department of National Defense sa misyon nitong protektahan ng bansa mula sa panloob at panlabas na banta. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa mga salita, kundi tungkol din sa kinabukasan ng ating teritoryo, soberanya at mga karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Isang mahalagang balitang militar ang ating tututukan ngayon. Naghahanap ngayon ang hukbong katihan ng Estados Unidos ng isang bagong uri ng missile para sa kanilang tanyag na HIMARS rocket system. Ang bagong armas na ito ay may kakayahang umabot sa layong 1,000 kilometro ngunit sa mas mababang halaga kumpara sa mga kasalukuyang armas. Ito ay isang estratehikong hakbang upang mapalakas ang kanilang depensa sa mas murang paraan. Ang proyektong ito ay opisyal na tinawag na Affordable High-Speed Strike o AHSS. Ayon sa tagapagsalita ng Combat Capabilities Development Command o DEVCOM ng US Army noong ika-14 ng Agosto, ang AHSS ay isang ganap na bagong konsepto ng armas. Layunin nitong pagsamahin ng bilis, layo ng mararating, at higit sa lahat ang abot kayang presyo para sa malawakang produksyon at paggamit sa hinaharap na mga labanan.
Ayon sa mga detalye mula sa DevCom, ang pangunahing bentahe ng AHSS ay ang mababang gasto sa pagmamanupaktura habang pinapanatili ang kakayahang tumama ng tumpak sa mga target na nasa layong 1,000 kilometro. Ang ganitong uri ng saklaw ay magbibigay sa US Army ng malaking bentahe sa pag-atake mula sa ligtas na distansya nang hindi nag-aalala sa labis na gastusin sa bawat pagpapaputok ng mga mamahaling bala. Ang bagong missile na ito ay ididisenyo upang maging katugma sa mga kasalukuyang platform ng paglulunsad tulad ng HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System. Bukod dito, maaari rin itong gamitin sa binubuong autonomous launcher na tinatawag na CAML o C-130 Airborne Mission Launcher. Ang kakayahang umangkop na ito ay nagpapakita ng pagnanais ng militar na mapadali ang mabilis na pagpapakalat ng armas na ito sa iba't ibang dako. Inilarawan ng US Army ang programang AHSS bilang isang direktang suporta sa kanilang kakayahang magsagawa ng mga tumpak na pag-atake. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang mabilis ngunit murang missile, masisiguro ng militar ang kadaliang kumilos, mabilis na pag-deploy, mataas na antas ng kaligtasan para sa mga tropa, at pangmatagalang supply na madaling mapanatili sa gitna ng matagalang pakikipagdigma sa mga modernong kaaway. Sa mga inilabas na guhit at konsepto ng HSS, ipinapakita na maaari itong magkaroon ng anyo ng isang tradisyonal na ballistic missile o kaya naman ay isang disenyo na gumagamit ng air-breathing engine na may air intake sa dulo katulad ng mga cruise missile. Ang huling disenyo ay may mahaba at manipis na mga pakpak sa katawan na kahawig ng mga guhit para sa susunod na bersyon ng Precision Strike Missile o PRSM. Sa kasalukuyan, hindi pa inilalantad ng US Army ang eksaktong target na presyo para sa bawat missile ng AHSS. Gayunpaman, kung ihahambing sa mga kasalukuyang armas, malinaw kung bakit kailangan nila ng mas murang alternatibo. Ang kasalukuyang PAR-SM missile na may saklaw na 500 kilometro ay nagkakahalaga ng 1.6 hanggang 3.5 milyong dolyar bawat isa, depende sa partikular na batch ng produksyon nito. Hindi lamang ang PRSM ang may mataas na halaga. Ang mas matandang bersyon ng missile na ginagamit sa HIMARS, ang ATAC-CMS, na may pinakamataas na saklaw na 300 kilometro, ay nagkakahalaga rin ng 800,000 hanggang 2 milyong dolyar bawat piraso. Sa ganitong napakataas na halaga, ang paggamit ng daan-daang missile sa isang maikling panahon ay mabilis na makakaubos ng badyet ng kahit na pinakamayamang bansa. Ang mataas na halaga ng mga kasalukuyang missile ay nagdudulot ng malaking hamon sa mga modernong labanan. Sa mga nakaraang digmaan, napatunayan na ang mga labanan ay maaring tumagal ng maraming buwan o taon at ang pagkonsumo ng mga bala ay napakabilis. Kung bawat missile ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, ang militar ay mabilis na makakaharap sa krisis sa pananalapi at kakulangan sa supply ng mga kritikal na armas. Dahil dito, ang pagbuo ng AHSS ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago sa estratehiya ng Pentagon. Sa halip na umasa lamang sa napakasalimuot at napakamahal na mga teknolohiya, binibigyang diin na ngayon ng US Army ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maraming supply ng mga epektibong armas na may sapat na kakayahan ngunit may presyong kayang tustusan para sa malawakang produksyon sa panahon ng isang malaking krisis. Ang pangangailangan para sa ganitong uri ng armas ay lalong naging malinaw dahil sa mga kamakailang kaganapan sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat, ang kakayahan ng US Army sa pangmatagalang pag-atake sa lupa ay lubos na nasubok sa taong ito sa pamamagitan ng mga sagupaan sa Iran. Ginamit ng militar ang kanilang mga missile tulad ng PAR-SM at ATAC-CMS nang may mataas na dalas upang tamaan ang mga estratehikong posisyon doon. Gayunpaman, ang madalas na paggamit ng mga modernong missile na ito ay nagdulot ng malubhang pangamba tungkol sa antas ng imbakan ng US Army. Ang mabilis na pagkaubos ng mga mamahaling bala ay naglantad sa katotohanan na kahit ang Estados Unidos ay nahihirapang mapanatili ang sapat na dami ng mga advanced na armas kapag sumiklab ang isang aktwal at matinding labanan na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-atake sa kaaway. Ayon sa ulat ng ahensyang Reuters, na sumipi sa 3 hindi nagpakilalang pinagmulan na may malalim na kaalaman sa sitwasyon, ipinahayag na halos maubos na ng US Army ang kanilang buong naipong supply ng PAR-SM at ATAC-MS bago pa man magsimula ang kasalukuyang tensyon sa gitnang silangan. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa mga eksperto sa militar tungkol sa kahandaan ng bansa sa iba pang mga banta. Si Joseph Trevithick, isang kilalang editor ng sikat na military website na The War Zone, ay nagkomento na ang programang AHSS ay nagpapakita ng matinding pangangailangan ng militar para sa mga bagong uri ng bala.
ang mga bala na ito ay dapat na mas mura at mas madaling makuha. Ito ay naging pangunahing focus ng militar ng Estados Unidos sa mga nakalipas na taon upang maiwasan ang tuluyang pagkaubos ng kanilang mga arsenal. Dagdag pa rito, ang kasalukuyang sistema ng pagkuha ng armas ay nagpapakita rin ng mga kahinaan sa supply chain. Sa kaso ng PRSM, ang oras mula sa pag-order hanggang sa aktwal na paghahatid ng mga missile ay maaaring tumagal ng ilang taon. Ang ganitong mabagal na proseso ay hindi angkop sa panahon ng krisis kung saan ang mga sundalo ay nangangailangan ng mabilis na karagdagang supply at tuloy-tuloy na paghahatid ng mga bala sa labanan. Ang mabagal na produksyon ay nangangahulugan na kapag naubos ang kasalukuyang stock, ang US Army ay magiging mahina sa loob ng mahabang panahon bago muling mapunan ang kanilang imbakan. Ito ang dahilan kung bakit ang disenyo ng AHSS ay nakatuon hindi lamang sa murang materyales, kundi pati na rin sa mas mabilis at mas simpleng paraan ng pagmamanupaktura upang mapadali ang mabilis na paggawa ng maramihang mga missile. Para sa mga bansa sa Asia-Pasipiko, kabilang ang Pilipinas, ang pag-unlad na ito sa teknolohiyang militar ng Estados Unidos ay may malaking implikasyon. Bilang pangunahing kaalyado ng Amerika, ang anumang pagbabago sa kanilang kakayahan sa pagtatanggol at supply ng armas ay direktang nakaaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, lalo na sa gitna ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea at sa buong karagatan. Kung magiging matagumpay ang proyekto ng AHSS, maaari itong maging isang mabisang kasangkapan upang mapigilan ang anumang agresibong kilos mula sa mga kalabang bansa sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng murang missile na ay may saklaw na 1,000 kilometro ay magbibigay daan sa mas madaling pagpapakalat ng mga sistemang depensibo at opensibo sa mga estratehikong isla nang hindi nangangailangan ng napakalaking badyet ng militar. Sa ngayon, ang programa ay nasa ilalim pa ng masusing pananaliksik at pagpapaunlad ng DEVCOM. Maraming mga pagsubok ang kailangan pang isagawa upang mapatunayan na ang isang missile na may ganitong saklaw at bilis ay maaaring ang magawa sa napakababang halaga ng hindi isinasakripisyo ang katumpakan nito. Gayunpaman, ang determinasyon ng Pentagon ay nagpapakita na ito ang magiging direksyon ng hinaharap na pakikidigma. Sa pagtatapos, ang hakbang na ito ng Estados Unidos ay isang malinaw na paalala na sa modernong panahon ang tagumpay sa depensa ay hindi lamang nakasalalay sa pinakamahal na teknolohiya, kundi sa kakayahang mapanatili ang supply sa mahabang panahon. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod pang pag-unlad ng proyektong ito.